basura, mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm, malamang susuko na, dahil kami ang bebenga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dedes, benga, benga. Halik sa Walang kawala ang may sala. Pegador, wala kang kawala. Benga, bengador, kayo ay maganda. Benga, bengador, galit sa masama. Benga, bengador, ang sa inyo bebenga. Benga, bengador, wala kang kawala. Benga, bengador, kayo ay maganda. Benga, bengador, galit sa masama. Benga, bengador, ang sa inyo bebenga. Mga kababayan, ito may malalaman kayo dito. Kasi interested eh. Interested tong pinag-uusapan, interested din tong topic natin, mga kababayan ko. This is very incredible. O, di ba? Nagpaso ka ng mga DDS, o kawawa naman, no? Ang daming account ni Pangit, oh. O, Bartolina, 30 minutes. Oh. Game. Ayaw nilang marinig ang ayaw nilang ang pagsalitain eh. 'Di ba? Oh. Heb, alam mo na bahala ka na doon, Heb, ha? Game. Pag-usapan na natin 'to. Mga kababayan, mag-uunat muna ako. Madrid, Spain. Hello po sa inyo diyan. Ma'am Jennifer Pascual. Thank you very much for coming. Ayan, okay. Ayan, nakapag-unat-unat na ako, mga DDS. Alright, mga kababayan ko, pag-usapan natin to, mga kapatid. Pinaka matinding malalaman ninyo, mga kababayan, mga kapatid, at magtataka po kayo kung bakit, mga kababayan ko, kung bakit po, mga kapatid, etong si, ayan etong si former Senator Antonio Sani Trillanes ay binabatikos niya ngayon ang credibility ng ICI. Bakit, mga kababayan? Pag-usapan natin yan. Heto ang una na balita. Pakinggan nyo to, mga kababayan ko. Sa Administrasyong Duterte. Hit niya, dito nag-umpisa ang umano'y kalakaran ng korupsyon. Narito ang Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. Magsusunod na ng kaukulang reklamo sa Enero si dating Senador Antonio Trillanes laban kay Congressman Paulo Duterte tungkol sa umunoy 51 billion worth of insertions na nakulimbat nito mula 2020 hanggang 2022. Ano mga dilis? Tatanungin ko kayo. Kanino dapat tama yung sinabi ni former Senator Antonio Sani Trillanes? Kailangan na imbestigahan ng Independent Commission of Infrastructure itong pamilya Duterte. Masyado na tayong lumalayo. Masyado tayong palayo ng palayo. Palihis ng palihis, pagilid ng pagilid, mga kababayan ko. This is a wake-up call sa mga taga-ICI. Bakit tayo kumakatok sa kanila, mga kababayan? Ano ang rason natin? Bakit natin kinakatok ang Independent Commission on Infrastructure? Mga kababayan ko, kasi bakit? Gusto ng taong bayan na tumbukin yung problema ng issue ng flood control. Mga kababayan ko, sa pinakamadaling solution, the big world is kumulimbat. 'Di ba? Yung kumuha ng milyong-milyong pera na insertion. Mga kababayan ko, the word is insertion, insertion. Mga kababayan, bakit itong ICI ang tagal imbestigahan itong mga Duterte, samantalang mga kababayan ko, nung panahon nila ito nangyari. Mga kababayan ko, tama ho yung sinabi ni former Senator Antonio Sani Trillanes.
Bakit ho, mga kababayan? Yung investigasyon no, hindi ho papunta ng pabalik eh. Mga kababayan ko, na-stack up na po tayo eh. Si Presidente Bongbong Marcos gustong panagutin yung mga dapat panagutin. Mga kababayan. Pero bakit po ganito, mga kapatid? Ang investigasyon no ng ICI, hindi ho pa abante. Hindi rin ho pa urong. Stack up, mga kababayan. Mga kapatid. Mga kababayan ko, pansinin nyo humabuti. Panoorin nyo. Isang hearing po sa House of Representatives noong September, kinonfirm ni yumaong Yusek Cabral na nagkaroon ng 51 billion pesos worth of insertions si Paulo Duterte from 2020 to 2022. Kinonfirm naman pala ni Cabral, kung tutuusin, mas masahol ito. Mga kababayan ko, sa makatuwid mga kapatid, mas masahol po mga kababayan yung insertion na pinasok ni Paulo Duterte. Kesa ho, sa pinag-uusapan ho mga kababayan ko na 37 billion pesos ni Diskaya, kesa naman sa 100 million na isinusoli nila Bryce at nila Hernandez, di ba? Kesa sa mga sinusoli ng mga city engineers. Mas malaki po yung mahahabol natin doon, mga kababayan. Bakit ko po sinasabing dapat imbestigahan ng ICI? Kung ang ICI ay talagang may pangil, mga kababayan ko, no, the word is may pangil, bakit hindi niya sunggaban itong mga Duterte? Mga kababayan, hindi kaya may tinatago? Mga kababayan ko, hindi kaya may tinatago ito? Kasi nagtataka rin ho ako. Andun ho tayo sa isang posisyon na pwede ho natin tanungin. Number 1, harap-harapan to mga kababayan ko ha. Number 1 na paglabag sa batas. Pwede bang magkaroon ng 49 billion, ayon kay Pulong 14 o 51, whatsoever, ang isang distrikto mga kababayan ko ng Davao in one district. For example, mga kababayan ko, yung kung taga Caloocan ka, taga Makati ka, yung second district lang ang magkakaroon ng 51 billion. Yan ba ay nasa batas, mga kababayan? Mga kapatid, at proud pa po si Congressman Pulong Duterte na sinasabi niya po, natapos niya ho lahat ang mga magsalita ho, ang mga proyekto gamit ang pondo at pera ng taong bayan. Ang tanong ko, kung gumastos ng bilyong piso sa Davao, bakit ganyan ho ang itsura ng Davao? Sa mga Davaoenyo, tatanungin ko ho kayo, meron hong pondo na nilaan sa inyo, mga kababayan ko, na umabot ho ng 49 billion na inilabas nilabas ni Congressman Pulong sa inyong distrikto. May nabago ba? Nagmala Makati ba ang Davao? Nagmala BGC ba? Nagmala high-rise building na ba doon? Meron na bang malaking investment? Mga kababayan ko, yan ho ang tanong ko. Mga kababayan ko, saan ho napunta? Yung bakit ho kayo binabaha? Mga kababayan ko, meron bang gigantic na flood control project? Mga kababayan, yan ho ang tanong ko doon, mga kababayan ko. Sapagkat, mga kapatid, sa isang distrikto ho, mga kababayan ko, ng pagiging isang kongresista, ang pinakamalaki hong allotment budget sa isang taon ng isang kongresista, kung malalaman ho ninyo, ang pinakamalaki na ho ay 1 bilyon. 1 bilyon ha, mga kababayan ko ha. We are talking about 1 billion pesos. Hindi po 51 billion pesos. Mga kababayan ko, wala ho tayong pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ho natin dito is 1 billion. So kada isang kongresista sa distrikto, ang pinakamalaki ang distrikto mo, bibigyan ka ng kongreso ng budget na 1 billion pesos hanggang 500 million pesos. There is a biggest difference.
Million kung maliit ang distrito mo, kung malaking-malaki ang distrito mo, kagaya ng Quezon City, 1 billion pesos ang ibibigay sa'yo. Pero, mga kababayan ko, ang ibig sabihin nito, 51 municipalities, 51 cities na ba? O 51 district ba ang katumbas ng Davao? Mga kababayan ko, yan ho ang pinakamagandang tanungin ho doon. Mga kababayan, looking forward po ako sa usapin na yan at gusto ko hong malaman ng diretso sa kanila. Sabi nga ni former Senator Antonio Sani Trillanes, So, maliwanag na yung statement niya at na-validate na rin yan doon sa GAA o doon sa corresponding years na yon. Ang very clear dito, kinumpirma mismo ni Paulo Duterte na meron siyang at least 49 billion. Sinabi na 49 billion daw ito, completed daw ito lahat. Sa kasalukuyan, nagsasagawa raw ng sariling investigasyon si Trillanes sa reklamo niyang ito laban kay Duterte. ngayon mga kababayan ko, tatanungin ko kayo, dyan ho lang, mapapaisip na ho kayo eh. Dyan pa nga lang ho, uy, may hocus-pocus ba dito? May magic ba to? Anong meron dito? Dyan lang ho, mga kababayan ko, mapapaisip na po kayo kung meron hocus-pocus. Dapat si ICI, tanungin niya rin yung sarili niya. Di ba? Tanungin niyo sa sarili ng ICI, bakit ito lantaran na lumabag sa batas sa Constitution, hindi makasuhan? Di ba? Lumabag sa Constitution, lumabag under the Constitution, nilabag ni Pulong Duterte, pero ba't hindi pa na makasuhan ng ICI? Walang pangil. Hey! Panggalog ka ang utak, hindi na uubra. Mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm, malamang susuko na. Dahil kami ang bebenga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dedes, benga, benga. Halik sa Walang kawala ang may sala. Pegador, wala kang kawala. Benga, Pegador, kayo ay maganda. Benga, Pegador, galit sa masama. Benga, Pegador, ang sa inyo bebenga. Benga, Pegador, wala kang kawala.